Ang buhay ko nung wala pa ako sa Panginoon ay masasabi kong napakagulo. Katulad na lang ng mga ginagawa ko pa noon. Napagagala sa school, minsan hindi ako pumapasok, sanhi ng mga barkada. Tapos yung pinapadalang pera ng parents ko para sa pag-aaral ko, pambayad sa school, pang tuition, inagastos ko to sa pagagala namin magbabarkada. Problema na naman sa bahay, puro maingay, puro patak ng patak. Don't mind your problem, okay, girl? That's okay. Pag napapansinin yung kuya mo, araw-araw nagpapapansin siya sa akin, parang hindi papansinin. Are you okay, Yesmi? Okay? O, tara, girls, libot na lang tayo. Yeah? At minsan din, pag-uwi ko sa bahay namin, tapos napapamura din. Tapos minsan, nakakahawak akong mga nasisirang bagay, katulad ng mga plancha sa bahay. Yun yung mga nasisirang gamit, tulad na lang ng mga batya na hinahagis ko sa kuya ko. Nung time na galit ako, yun dahil sa paggagala ko, tsaka sa nagsasalita sa akin ng mga bad words. Yun, binabalik ko lang yung mga salitang yun. Binatapos mo na ba yung mga gagawin mo sa labas? Oo, tita. Tato, Bek. May ulam pa sa rep, kumain ka lang. Sige, magsandali lang, maulis lang ako. Uy, ka. Pwede ang papasok ka na? O kuya, alis na ako. O, Jeng, alis ka na niyan. Hindi mo ba nga tinutulungan si tita? Pagkagising mo, naligo ka na lang, tapos alis ka na niyan. O bakit ikaw kumakain lang dyan? Pagkagising ko pa lang, nagtrabaho na ako, tapos ngayon, katatapos ko lang. Lagi naman ako yung pinapansin nyo, lagi na lang kayo nagkakasundo. Sige, magsama-sama kayo. Ali, hindi mo na akong ginalang, Jeng. Ewan ko sa'yo. Yung pakikipag-BF na napupunta kami sa mga maraming boys. Ganon sa mga lalaki, yung mga barkada ko. Yun, yung habang high school ako, yung kapag may nakikita silang mga lalaki, yun, papapansin sila. Napupunta sila doon. Tapos nagme-makeup sila. Maganda lang yung nakasalamin, pare. Hanggang natatawid. Malinaw. Can you see what I can see? Yes. So, let's go, girl. O, sige, bye-bye. Ang France at England ay naging makaagaw sa kapangyarihan sa India. Pare, number mo daw. Pare, number mo. Kayo yung kinukuha ng number, iba yung Hindi pare, ikaw yung number mo, pare, wala akong cellphone. Dalawang nagdawang Wala akong number eh. Huwag na nga kayo pakipot. Pare, gwapo ka ba? Hindi naman kami pakipot. Cute lang. Oo, pare, naman ganyan. Kaupi ako dito. Bigyan mo na. Bigyan naman kayo, ganito. Okay, basta. Sa plada, gano'n. May nakaaway ako doon sa pakikipagrelasyon ko. Yung inggit na inggit sila sa akin, yung BFF ko, yung nakipagrelasyon ako. Nakatalikod ako, may sinabi siya sa akin. Minyuran niya ako ng mga masasamang salita. Yun, pagdating namin sa room namin, nakipag-away at nakipagsigawan ako sa kanya. At nakapagmura din ako nung time na yon. Hanggang nakarating kami sa faculty na nag-iyakan kami doon. Tapos, pati teacher ko, sa parents teacher ako, pero di ko tinawag ang mama ko. Kasi alam ko malayo siya. Perfect ako, friend. Ako, na-perfect ko na. Bupang. Bakit naman, friend? Anong nangyari? Nakita ko naman si Crush. Ay, girl, you're so sweaty talaga. You're so GRR talaga. Ang sakit! Guwapo ba, friend? Guwapo ba?
mag-gusto yung maganda. O, syempre, ang ba? Isa ka naman, pakilala ko sa amin. Sige, pag may time ako, sige, papakilala ko. Don't worry. Oo, hindi pa. Oh, Maggie! Nandito siya! Baka nakita mo na siya kaya nasa loob. But wait, I smell something strange. Bakit mag-usap sila ni Jane? Anong meron? Siguro sila. Ganyan naman siya. Si Bagay ngayon, 2013, hirap na water snake. Maraming snake. Ingat ka, baka matuklaw pa. Mahirap magganap ng anti-venom. Pabayaan mo sila na. Don't worry, girl. Hindi ako papatalo sa babaeng yun. Oo, girl. Tinulit namin siya kayo. Ganyan ka rin lang siya. Ex-BFF natin siya, no? Oo, girl. Kalimutan na namin siya. Wala siyang, siya ito na kayo. wala siyang utang na loob. Nakakainis siya. Pero may problema ba? Oo, ikaw lang naman ang problema ko. Ano naman problema mo? Hindi mo ako pinapahingang kanina ka pa. Bakit? Ex-BF, natatamaan ka ba? Hit hurts ba? Sorry, ah. May problema ka, wag mo na akong idamay. Ay, how dare you? Huwag niyo yan, oh. Kayo. Kayo, guys. Tawagin niyo si Ma'am. Nandiyan ba? Tawagin niyo si Ma'am. Si Ma'am! Uy. Tsaka yung paglalaban ko sa cellphone, tulad na lang sa parents ko. Yung kung nasan ako, wala ako sa bahay, yung pinagsasabihan ko sila ng di ka sa salita, napapaiyak ko sila. Hey, mga girls. Hi, friends! Dapat tinantin mo. Bakit naman? Nakita ko yung mga boys sa likod. Ang cute nila. Talaga. Yung landi ka na naman, oh. Siyempre, wala na tayo. Wala ka nang ibang ginawa kundi mag-foundation na mag-foundation. Ang sige yung ex mo yan, ah. Huwag mo nang pagdating sa akin yan, wala na akong pakisyan. Bakit naman? Wait lang, kasi matawag yung mama ko. Sige. Uy, cute mo, ah. Oh, ano na naman nagalitan ko sa'yo? Ano po ba yun? Dahil na parents needed ka daw, lagi kang wala sa bahay, sabi ng tita mo. Ano na naman ginawa mo? Mama, hindi ko naman kasalanan yan eh. Hindi naman ako ninauna. Anong hindi? Paano niya nasasabihin sa akin na hindi mo kasalanan, eh ikaw yung sinasabi nilang nag-umpisa ng away? Hindi nga ako ang kulit mo. Sabi mo hindi nga ako. Napagbintangan na ako. Aba, anak lang kita, huwag mo ako sagutin ng ganyan. Ang kulit-kulit mo kaya, paano hindi kita sasagutin kung nandito ka kaya makita mo yung pangyayari? Malalaman mo. Eh paano ko nga malalaman eh, nagtatrabaho ko dito para sa inyo ng kuya mo? Kayo na yung magkasalanan nun. Ako ba yung may kasalanan? Paano kung hindi ako magtatrabaho? Anong kakainin nyo? Kung papapuntahin man dito sa faculty, pupunta ka ba? Hindi naman, di ba? Ba't hindi? Kung kailangan. Wala kang utang na loob. Wala akong utang na loob, ma. Ginagawa ko naman lahat, ha. Ano ba kaya ka na ganito? Maayos, ngayon na ako nakakagulo. Hindi kita ganyan pinalaki. Alam mo yan, alam mo yung kuya mo. Hindi ko nga kasalanan. Napagbintangan na ako. Ba't ba ang kulit mo? Ba't ayaw mo akong paniwalaan? Siyempre, sa mga pinagagawa mo, hindi na kita pinagkakatiwalaan. Wala akong alam sa pangyayari. Sige, mamaya na lang. Yung panahon na yon, galit na galit ako. Parang hindi ko maramdaman na tao. Tingnan ko. Doon parang utos ng utos yung ang taas ng boses nila sa akin. Di ko rin mapigilan yung sumagot sa kanila. Yun, nasa pride ko din kasi na kami yung may-ari ng bahay. Ganun, nakasagot ako sa tita ko. Sabi niya sa akin, ang hirap mong pakisamahan sa bahay. Sagot ko rin sa kanya na lalo kang mas mahirap pakisamahan. Bili mo na ako sa gitna sa mundo. Ang gusto niyo pang mabaho. Ba't yan si Kuya utusan mo? May ginagawa pa ako, nagre-review pa ako. Nagre-review text ka lang ng text kanina pa dyan. Naglalaba nga ako eh. Wala akong mautusan, wala si kuya mo. Sinabi na, mamaya na
lang, may ginagawa pa nga ako. Ang dali lang bumili ng sabon, Jane. Yun lang yung tindahan mo, malapit lang. Mas madali ba yung nagre-review? Nagre-review ka, text ka lang ng text. Paano ako magte-text? Wala nga akong load. Parang hindi ka babae. Huwag lang kayong maingay, hindi nyo na ako ginalang. Hirap yung pakisamahan. Mas mahirap ka pa. Nakilala ko yung Panginoon dahil sa kuya ko. Hihikayat niya akong magpunta at makasari sa kanya. At sabi niya, maglingkod ako sa Panginoon. Masasabi ko din na hindi napakadali kasi sasabihin nila sa akin na magbabago ka pa ba? Sige po, tita, alis na po ako. Jay, may gagawin ka ba ngayon? Tara, sama ka sa akin. Saan? Sa church nyo? Oo, para may magbago naman sa'yo. Bakit? Sino ba kayo para baguhin nyo ako? Sa ating Panginoon, walang imposible. Posible ka dyan. Oo, sige, sa susunod na lang, pag-pray na lang kita. Sige, alis na ako. Ingat sila sa'yo. Yung ugali ko rin dating noon na tamad ako, naglaba, humlansa, or magwalis ng bahay. Hindi ko nagagawa. Pero ngayon, simula nung nagpunta ako sa church, yung nagagawa ko na kahit pagod ako, nagagawa ko ng dire-diretso. Yung pakipagrelasyon din ng mali, yun, nabago din yun dahil sa pagpapayo ni Pastor, wala may tutulong na mabuti. Yan, pinasok ko yan sa sarili ko. Yun, at pinag-isipan ko yun. Makakatulong rin sa akin yun. Yun, naiwasan ko na rin yung mga bagay na yun. Yung feeling ko ngayon ay napakasaya. Yung bang feeling mo na wala kang kaaway? Yung feeling mo rin yung parents mo, pinupuri ka na masasabi nila yung anak ko, napakabuti niya ngayon. Na yung kuya mo nagagaya mo na. Nagpapasalamat ako sa iyo na nakilala mo na ang Panginoon. Nakapagsalita ka na rin sa amin ng mga mabubuting salita sa Panginoon. Kitan ko na yung mga yun. Yun, napakasaya ko dahil masasabi ko na pinupuri ako ng maraming tao tulad na lang sa amin sa bahay namin. Yun, napaglilingkuran ko na ang Panginoon. At sa mga Bible study, pag-devotion, pag-anakin ng door. Nakikisama sa mga young people, masaya ako sa paglilingkod.